aking YouTube channel. It's me, your Mama B. So, syempre, para sa mga first-timer na pumunta dito sa aking YouTube channel, welcome sa inyo. Don't forget to like, subscribe, and click the notification bell. So, malaking tulong na po yung pag-subscribe nyo. So, please lang. Oh, wait lang, huwag nyo muna skip. Kung galing kayo sa reels ko, syempre, alam nyo na yung pagchichikahan at pagchichismisan natin for today's video. Pero kung hindi, syempre, eto pong video natin ay tungkol sa kung paano ko naturuan mag-English yung anak ko, bakit yung language niya is English. At syempre, bibigyan ko kayo ng ilang tips para naman ma-share nyo rin sa iba or para may matutunan din kayo. So, sana may matutunan kayo dito. So, again, please don't forget to like and subscribe. Kahit subscribe na lang po, malaking tulong po yun. Okay? So, ano pang hinihintay natin? Intro, pasok! Baby girl, you are so pretty, 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 pretty. Baby girl, you are so pretty, 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 pretty. Lesson number 1, consistency. Yes, mga day, consistency. So, dapat tuloy-tuloy maintain. Kung gusto nyo na ang language ng anak nyo ay English, dapat tuloy-tuloy yan. Walang palya. Based sa experience ko, from tummy, yes, day. Sa tiyan pa lang si Ayo, kinakausap namin English, okay? Yes, sabihin nyo na akong tanga or sira ulo. Pero guys, narinig tayo ng baby natin. Alam na mga nanay na nanonood yan dito. So, English talaga si Ayo, nasa tummy pa lang siya. So, ganun ako ka-consistent sa gusto kong mangyari. Kasi gusto ko talaga mindset ko yun na gusto ko matuto mag-English yung anak ko. Ganun talaga. Gusto ko English speaking siya. Ganun kasi diba ang cute. Ganun yung mga uso eh. So, syempre, trendy. So, alam ko naman na dapat consistent. So, consistent yan yung rule number 1. So, yes, Day, ulitin ko from tummy hanggang pagtanda, dapat tuloy-tuloy para matuto. Syempre, dapat sa'yo din, consistent ka sa sarili mo. So, number 2, syempre, sabi ko nga consistency, saan ba dapat nag-umpisa ang lahat? Syempre, sa sarili mo, Day. Diba? You yourself should know how to speak English. Yes, Day. Kung gusto mo syempre matutunan ng anak mo ang lingwaheng English, dapat ikaw sa sarili mo marunong ka rin mag-English. Okay? Hindi pwede yung, ay, gusto ko maging anak ko ganito. Pero hindi ka marunong. Diba? So, ganito yan. Minabasa kasi akong post, parang story siya ng ano. Basta, tukatan lang story siya, pinabasa ako na ang storya niya is merong isang mag-asawa na gusto nila na foreign yung English. So, nakita niyo na rin to. So, yung tita or tito ba yun, basta yun, nag-post siya na yung pamangkin niya daw ay nagkaroon ng speaking disorder or basta may gano'n na hindi nakakapagsalita ng maayos. Alam niyo kung bakit, guys? Kasi yung mga magulang gusto nilang mag-English yung anak nila. So, lahat ng tao sa bahay nila sinabi na, oy, yung kakausapin ng Tagalog, yung dapat English lang. Eh, yung mag-asawa, hindi rin naman nata marunong mag-English. O, natutunan ng bata ay yes or no lang. So, mas lalong hindi niya alam kung paano i-express yung feelings niya. Kasi hindi nga siya marunong mag-English. Yung magulang niya hindi marunong mag-English. Siya hindi niya alam kung anong lingwahe, di ba? So, guys, syempre, yun nga, lesson number 2, you yourself should know how to speak English. So, hindi pwedeng basic English lang yan, Day. Kasi kung gusto mo talaga matutunan, dapat ikaw rin sa sarili mo. Diba, marunong ka din mag-English. Paano man may ko-construct o may explain sa kanya yung mga bagay sa gusto mong lingwahe kung hindi ka marunong? Diba? So, that's lesson number 2. 3. So, syempre, pag English speaking yung anak mo, ang sunod na itatanong yan, ang sunod na hanapin dyan, is yung accent nila. So, yung accent, American accent, British accent. So, yun yung kasunod niyan, yun yung kakambal niyan. Na pag sabi, hala, ang galing mag-English yung anak. Hala, may accent. O, diba? Yun yung kasunod niyan. So, eto disclaimer lang. Itong number 3 is para sa mga parents or sa mga magulang na pinapayagan ng mag-cellphone yung anak nila. So, if ever na parent ka na pinapayagan mo na mag-gadget yung anak mo, I won't judge you. So, wag nyo rin sila i-judge, syempre guys, kasi maybe it's their only way para makatakas or makagawa ng mga gawaing bahay. Okay? So, if you are a gadget parent at pinapayagan mo mag-cellphone ng anak mo, I'm still proud of you. You're not a bad parent, ha? So, disclaimer yan. Number 3,
Monitor. Ayan, monitor. So, from the word nga monitor, di ba? Paulit-ulit ako, di ba? So, dapat i-monitor nyo yung mga pinapanood ng anak ninyo. Kasi alam nyo kung bakit. Based sa experience ko, itong mga pinapanood ni Ayu is para talaga mas lalong makapagsalita siya. Wag lang, syempre, kasi usually, wag nyo namang i-pressure yung anak ninyo. Hindi kasi agad-agad yan, syempre. Meron talagang kanya-kanyang timeline yung mga bata. So, if napapansin nyo yung anak nyo na parang, hala, bakit hanggang ngayon hindi pa siya masyado salita? Help them, guys. Dapat ang mga pinapanood nyo sa kanila is yung mga nagsasalita, nag-uusap, wag puro mga kanta, 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 yung mga ganun. Wag masyadong ganun. So, more on nag-uusap, mga stories. Si Ayu noon, Bada Namu na talaga yung una niya. So, Bada Namu na from nursery rhymes, tapos hanggang sa Bada Namu stories na pumasok na nagkwekwentuhan sila. So, ayan, yung mga example sa mga pinapanood ni Ayu nung baby siya. So, yan yung mga nakatulong talaga sa akin. Yung Blippi, ayan, mga ganyan. So, ngayon, pagtungtong niya ng 4 na taon, 4 na taon ata, nakilala niya na si Bluey. So, ito yung nakatulong si Bluey, tsaka si Ben and Holly. Yan yung mga nakatulong sa kanya ngayon na medyo British accent. So, si Ayu, guys, hindi man siya totally British accent. May minsan lang may British accent siya, minsan American accent siya. So, may ganun siya. So, yun nga, number 3, monitor nyo talaga. Monitor nyo yung activities ng mga anak ninyo. Yun yung ating number 3. Mabilis ang explanation sa mga shows na nakatulong kay Ayu para na rin syempre may suggestion ako sa mga first time mom. Usually pag baby boy, Blippi talaga, nasa kanya na lahat and meron na rin silang animated cartoon ngayon. So BLI, PPI. Combo rin to si Yakadi kasi pronunciation and accent to. Bada Namu kapag nursery rhymes, Bada Namu stories naman pag gusto nyo ng stories talaga, sino nagkukwentuhan sila. Good thing is may moral lesson din sila. Bounce Patrol naman pag gusto nyo mga totoong tao talaga. Another choice is yung Mother Goose Club. Best combo to si Bluey kasi may pronunciation, may accent, tapos may moral lesson. Hindi lang pambata, pang matanda rin siya. Kaya hindi ako nagataka kung bakit siya nag-trend. Ben and Holly, kapalitan to ni Peppa Pig. Pag nisawa na kayo kay Peppa, dito naman kayo. 4. So, ayan, ito napaka-importante nitong number 4. Learn new things with your kids. So, syempre, hindi lang naman bata ang magluto, hindi lang mga anak. So, dapat tayo ding mga magulang yan. Syempre, kung English ang spokening. So, kung English yung language na ginagamit ng anak ninyo. So, syempre, ready kayo sa mga tanong. Syempre, halimbawa, pumulot yan. Mama, what's this? Or, Daddy, what is this? Syempre, hindi naman pwedeng I don't know, anak. Diba? Syempre, hindi ka naman pwede sumagot ng gano'n. Kaya, always learn new things para naman, syempre, alam natin yung sasagot sa mga anak natin in English kung gusto nyo talaga yan. Diba? Syempre, ibang bagay na kapag tinuro niya ng Tagalog. Pero syempre, yun nga, nag-uumpisa pa lang kayo, dun parang kayo sa word na gusto nyo maging English speaking anak ninyo. You yourself, karugtungtong ng number 2, dapat marunong ka rin mag-English. So, dapat always learn new things. Hindi lang dapat mga anak, ha? Dapat kayo din. So, dapat pinag-aaralan nyo anong English nito, paano nyo siya i-deliver, or paano ba yan, ano man yan. Para kapag tinanong kayo, alam nyo yung sasagot. So, that is number 4 at napaka-importante niyang bagay ng number 4 na yan. So, bigyan ko lang kayo ng sample, no? So, si Ayu kasi mahilig siya magbigay ng mga terms or magbanggit ng mga bagong salita na bago sa pandinig namin. Kagaya nung sa atin noon, pag malaki, big, giant, ganun lang yung yung term. Si Ayu, hindi, enormous, gigantic, parang mga ganun. So, imagine, pag may nabanggit siyang word na hindi din namin alam. So, paano ko i-explain yun, di ba? Paano mo masasabi yun? Or paano mo may express, di ba? Or paano mo masasagot yung tanong ng anak mo kung hindi mo alam? So, that is why we need to learn, always learn new things. Hindi lang dapat yung anak mo. Dapat sabay-sabay tayo natuto. And kung sakaling bago sa pandinig nyo at hindi nyo naman siya kasabay na pag-aralan yun, pakinggan yung maigi, then search it right away sa Google. So, libre naman ang Google kapag may internet ka. So, mag-search ka na lang. Madali lang naman yun, Jai. Uulitin ko pag gusto may paraan. 5. Hindi ko alam kung ano mga pwede ko pang idugtong, pero ito importante rin to, syempre. Teamwork! So, syempre, lahat dapat nung kasama sa bahay, hindi lang ikaw. Dapat lahat, especially yung partner mo, dapat
teamwork. So, ito, to be honest, based sa experience ko, syempre labag din sa loob ng partner ko dahil hindi naman siya kagalingan din mag-English. Daw, pero ngayon parang halos parang mas magaling na ata to sa akin. Lumabas pa siya. So, ayun. So, teamwork, hindi lang syempre kayo ng partner mo. Kung may kasama kayo sa bahay, make sure na siya din, syempre, tumutulong. Kahit hindi naman, Okay na ba? hindi naman sinasabi na kailangan maging fluent din yung mga kasama nyo. Huwag nyo na syempre pilitin. Pero syempre, yung mga simple words such as kung paano sila sumagot, politely, ng English, ganon. So, dapat teamwork. Pero, pinaka-importante syempre, yung mom and dad, dapat teamwork talaga. Or kung sino yung partner na kasama sa bahay, mga magulang mo, or kung sino man yung mga kasama mong magpalaki sa bata. Teamwork talaga is the key. So, dapat, hindi lang ikaw, hindi lang yung anak mo, dapat may mga katuwang ka din sa pag-i-English. Lalo na kapag hindi mo na alam yung isasagot. Parang gusto mo na lang i-pass yung next question, di ba? Parang, okay, pass tol, sa'yo na. Mahirap yan. Parang gano'n. So, gano'n siya. Teamwork ang number 5 natin. Huwag niyong kakalimutan na yung mga 5 na shinare ko sa inyo, 5 lesson. Yun, yung number 5 is teamwork kasi kailangan talaga yan. Wala na ako ibang masabi, basta alam niyo na yung teamwork. Teamwork. Additional ko lang din, syempre dun sa teamwork, kung labag ka sa loob ng mga kasama mo, parang syempre ang hirap din, 'di ba, magawa. So, tsaka parang nakakalito din kasi 'di ba sa bata. Kung ikaw nga 'di ba iba-ibang lingwahe nasa bahay ninyo, parang malilito ka rin no. So, syempre, kung ano kasi yung mas naririnig ng bata, mas doon sila nakaka-catch up. So, yun din yung nakatulong kay Ayu kasi hindi lang ako, hindi lang yung partner ko, yung mga kasama namin sa bahay, pag kinakausap yung anak ko, in-English din nila. Dalawang bagay nga yan eh. It's either si Ayu yung natututo or sila mismo yung natututo kay Ayu. So, additional ko lang yun sa teamwork. And those are the 5 things na pwedeng makatulong sa inyo na nagawa ko or nagamit ko para maging Englishero yung aking anak na hindi naman anak mayaman, pero parang anak mayaman magsalita. Guys, nako naman. So, sana may mga natutunan kayo. Hindi ko alam kung talagang yun lang yon. If you guys have questions or may mga gusto pa kayo itackle natin, syempre, comment down below para alam ko kung paano ko i-address yung mga tanong na yan. Sige, sagutin natin yan. Mapagpatol tayo eh. So, ayun guys, sana may natutunan talaga kayo. Sa ngayon, 5 lang muna. Sana may natutunan kayo dyan. Paulit-ulit ako. So, gusto ko kasing may matuto kayo at sana mag-siingkit yan sa mga kokoto ninyo. Kokoto? Kokoto ninyo guys. So, thank you so much guys for watching. Huwag nyo naman sanang kalimutan i-like, i-share, at i-follow ang aking mga social media accounts. Help Mama B naman para lalo tayong makatulong ng mga parents dyan or mga momshies na first timer. So again, thank you so much for watching. See you on our next vid. Thank you guys. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe.